You know, so magkatapatan na tayo. Ano nga bang negosyo ko ang hindi nagtagumpay nang nandyan ako sa Pilipinas? So year 2022, umuwi ako sa Pilipinas. Meron akong konting naipit. At ang una kong naisip na pasuking negosyo ay ang bigas. So paano ako hindi nagtagumpay sa bigas? Ganito yan. Maliit lang kasi puhunan ko. Baka 50,000 lang. But anyway, iniisip ko baka pwedeng magsimula sa maliit na puhunan hanggang mapalago ito. Kaya pinasok ko ang negosyo ng bigas. So paano ko hindi nagtagumpay sa bigas? Ang ginawa ko ay nag-contact ako ng isang supplier. So nagkalatagan kami ng presyo niya. So wala akong idea sa presyo ng bigas sapagkat ako ay 18 years din nawala sa Pilipinas. But anyway, may mga kinontak din ako ng mga wholesaler na matuturing natin wholesaler sa mga malalaking tindahan ng bigas sa palengke. Ganun pa man, maliit lang din ang discount kahit na kumuha ka ng mga 10 sako, 5 sako, iba-iba kasi, maraming klase. So kumuha ako ng mga tigli 25 kilos, kalahating kaban kasi yun yung size ng bigas sa atin sa Pilipinas. Anyway, another thing na ginawa ko ay nakakita ko ng isang truck na nagdi-deliver ng bigas. So kinontak ko din siya, nabagsakan niya ako ng bigas. In conclusion, doon ako kumukuha ng bigas sa truck na nagbabagsak ng mga bigas sa mga tindahan. Ang nangyari nito, huli ko na nalaman na yung dinideliver pala nilang bigas ay kulang sa kilo. At ang kinikita kasi sa bigas sa isang half kaban ay parang 1 kilo. Kulang na ng 1 kilo yung bigas nila. Huli ko na nalaman nung nagsusukat ako at nung may umorder sa akin ng bigas na i-plastic ko daw ng per kilo. So doon ko na lang nalaman na nung pinlastic na namin ng per kilo na hindi umabot sa 25 kilos or 25 bags yung kalahating sakong bigas. Parang 24 lang. So lugi ka ng, halimbawa ay 40 pesos sa 1 kilo, nalugi ka. Yun na nga lang kikitay mo, nalugi pa. Kaya hindi rin nagtagumpay. At the same time, hindi rin gaanong mura kumuha ng bigas kapag kumukuha ka lang sa malalaking tindahan. At normally, may mga sasakyan din at may mga motor na rin yung mga tao, sila na rin kumukuha at bumibili ng bigas nila doon sa mga malalaking tindahan sa palengke. Ang naisip ko lang talaga kung paano ka kumita sa bigas. Kung napakalaki ng iyong pwesto, nasa palengke ka at talagang truck na ng bigas ang kinukuha mo, direkta ka na talaga doon sa supplier or sa farm na nagpuproduce at nag-aayos at nag-aani ng bigas, then doon maaari kang kumita ng malaki. Pero kung kukuha ka lang ng pautik-utik, pailan-ilan, pas 20-20, 30-40, 50 sako ng bigas, sa tingin ko hindi magtatagumpay. Yan ay ayon sa aking karanasan.